magandang Huwebes sa inyong lahat, no? Naku, napaka-busy na aking linggo, no? Talaga namang sunod-sunod ang aking mga pagpupulong, ang aking mga events, no? Sa totoo lang, di pa ako nakakarating na aking opisina mula nung Lunes sa aking pagka-busy, no? So, anyway, nagsimula naman kasi yan, nasaan ba ako? Hindi ko na maalala kung nasaan ako, no? May pinanggalingan ako ng linggong ito. Parang nanggaling ata ako ng Cebu ata, no? Ewan ko ba, super busy tayo. Pero, yun nga, bukas pa lang ako makakarating na aking opisina, no? Dahil kinakailangan ko naman masigurado na hindi kami magugutom dahil malapit nang magsweldo. Hindi ko alam kung may pangsweldo, no? Anyway, alam niyo po, isa sa pinuntahan ko itong linggong ito ay yung launch ng No to War movement, no? Ito po'y binuo dahil naniniwala kami na wala pong ikabubuti o walang mabuting ibibigay ang giyera, lalong-lalo na sa ating kapitbahay na China. Naniniwala po kami na ang Pilipino, gaya ng ating inaawit sa lupang hinirang, ay magpapakamatay para sa inang bayan. Pero hindi po tayo magpapakamatay para sa Taiwan, hindi po tayo magpapakamatay dahil sa mga Amerikano. Naniniwala po kami na sa panahon ngayon, ang Amerika talaga ay nais magkagera dahil mahina ang kanyang ekonomiya. At alam naman natin na ang pinakamalaking industriya ng Amerika ay gera dahil silang gumagawa ng mga eroplano, mga bomba, mga missiles, at ng mga barko. Ang naniniwala po kami na wala sa national interest, wala sa interest ng Pilipino ang pagkagera dahil alam natin na habang meron ng gera ngayon sa Ukraine at saka sa Gitnang Silangan na hindi pa tayo talaga directly involved, apektado na tayo dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Lalo na po kapag ang gera ay dito na sa Pilipinas. Naniniwala po kami doon sa sinabi ng Prime Minister ng Singapore. Bakit ba ang Pilipinas ay nais magkaroon ng gulo sa panig ng niya at ng China samantalang sa kanyang teritoryo ang mangyayari ang labanan? So talagang nabubuang po ang ating mga karatig bansa kung bakit war freak si PBBM at ang kanyang mga advisors samantalang nakasaad naman sa international law na lahat ng gusot dapat pag-usapan at humanap ng lunas sa mga mapapayapang paraan. Pero gangho po sila, si PBBM and their advisors, dahil sa kanilang paniwala na bagamat wala tayong lakas para matalo ang Amerika, yung pangako ni Biden na ironclad yung kanilang pangako na poprotektahan nila ang Pilipinas. Ironclad nga ba? Anong ibig sabihin yan? Well, dun sa aking pinuntahang forum po, may isang artikulo si Ado Paglinawan. At lumalabas po na na-declassify ng Estados Unidos ang isang memorandum na pinabdala ni Henry Kissinger sa US Embassy sa Manila at doon sa commander ng mga American troops dito sa Pacific region. At ang sabi niya, ang topic niya doon is, ang MDT ba ay magiging applicable kapag sumiklab ang labanan sa Spratly Islands? Unang-una, sino ba si Henry Kissinger? Si Henry Kissinger po ay dating National Security Advisor at Secretary of State or Secretary of Foreign Affairs sa panahon ni President Nixon at ni President Gerald Ford. Kinikilala po siya dahil siya po ang arkitekto ng pagbubukas ng diplomatic relations sa panig ng China at ng Amerika. Nung una, ang Amerika ayaw talagang kilalanin ang One China policy na tinatawag dahil meron silang interes sa Taiwan. Pero nanaig po ang interes ng mga Amerikano at naging malinaw na dapat magkaroon ng access ang mga Amerikano sa merkado ng mahigit na 1 bilyong tao na China at nanaig nga yung ganyang interes at nagkaroon ng One China policy kung saan kinilala ng United States ang mga Amerikano na iisa lang ang China at yan yung People's Republic of China. Ito po ay nangyari ng 1972, sumunod po ang ating dating presidente na si Marcos Sr. Bagamat ang naging pagsisimula talaga ng diplomatic relations between the Philippines and China hindi nangyari until 1979. Mula noong 1972, nagkaroon lang sila na parang representative office, no, sa Beijing at saka sa Washington, D.C.